The Boss Husband. Credit to the author. 1167-75. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Pinilit ni Justin ang sarili na huminto at lumingon para tingnan ang kanyang telepono. Ito ay isang bihirang tumatawag. Bakit siya tinawagan ni Yuna ng gabing-gabi? Nag-alala ito kay Justin, at nag-aatubili niyang binitawan si Jinky. Umalis ang kanang kamay sa dibdib niya para kunin ang telepono. Si Jinky ay humihingal pa rin, ang kanyang mga mata ay puno ng kaluwagan at pagkabigo, ngunit siya ay tumahimik. Hello, Yuna. Ano? Pinutol siya ni Yuna ng may pag-aalala. Sir, masamang balita. Nandito na si Premier Nigel. May kakaibang dawas din dito. Sinabi sa akin ni Jinsel na tawagan ka. Matalim ang tingin ni Justin, at biglang umupo, na ikinagulat ni Jinky na nakahiga pa rin sa kanyang kondangan. Kuya Gibson, anong problema? Ibinaba ni Justin ang tawag at inayos ang mga damit ni Jinky bago tumayo. Jingjing, tulungan mo si matandang Lee na bumalik sa kanyang silid. Kailangan kong bumalik ngayon. May apurahang nangyari sa bahay. Si Jinky ay hindi nagtanong sa kanya ng mga detalye, sa halip ay tumango na may matigas na ekspresyon. Mag-ingat ka, Kuya Gibson. Binigyan siya ni Justin ng nakakaaliw ng ngiti bago umalis ng apartment. Isang malamig na hangin ang umuungol sa burol sa likod ng Paradise Villas, dahilan para kumaluskos ng malakas ang mga sanga ng puno. Walang mga palatandaan ng buwan o mga bituin na makikita sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Sa paanan ng burol ay nakatayo sina Flynn at Dax. Kasama rin nila si Gilmore, ngunit hindi niya makita ang sitwasyon sa tuktok ng burol dahil hindi siya isang cultivator. Sinundan ng mga babae si Rebecca sa burol habang nag-aalala rin sila kay Roslyn. Si Marian ay nakatayo sa likuran nila na may hindi nababasang ekspresyon, na para bang naipit siya sa nakalilitong sitwasyon. Dalawang silhouette ang nakitang nakatayo sa entablado na ginawa ni Justin para sa paglilinang ng mga kababaihan. Tila nanghihina si Roslyn sa kanyang beige sweater na lumilipad kasabay ng hangin. Nakatayo sa tapat niya si Absolute Sword Daoist na naka-cross arms. Hindi ako makapaniwala na kailangan kong lumaban para lang maibalik sa Hongmeng ang isang cultivator na mas mababa sa akin. Ano man, dahil ayaw mong sumama sa akin ng kusa, salakayin mo ako ng lahat ng mayroon ka. Ipapasuko kita ng kusa. Kahit na nakaramdam ng kaba si Roslyn ay hindi siya natakot. Alam niya kung paano lumaban dahil ilang beses na niya itong ginawa kay Justin. Gayunpaman, dahil si Justin ay hindi kailanman lumaban sa kanya ng tunay dahil natatakot siyang masaktan siya, hindi sigurado si Roslyn sa kanyang tunay na kakayahan. Ngayong kaharap na niya ang isang taong mas malakas kaysa kanya, natuwa si Roslyn. Hindi na ako magtatagal simula nang sabihin mo iyon. Mabilis na pinalayo ni Roslyn ang kanyang True Yuan, at ang espiritual na enerhiya sa kanilang paligid ay nagsimulang mag-vibrate sa isang tiyak na ritmo. Sumimangot si Absolute Sword Daoist. Ano ito? Bago pa niya ito maisip, isang malamig na bugzo ng espiritual na enerhiya ang nagsimulang bumulwak sa kanya na parang talon. Boom! Isang matingkad na asul na agos ang naghuga sa kanyang orihinal na pwesto at dinurog ang mga bato sa pulbos. Napatalon si Absolute Sword Daoist, at tumingin siya sa dispersing current na may gulat na ekspresyon. Ito ay hindi isang agos, gayunpaman, ngunit isang bugzo ng tubig na espiritual na enerhiya. Ang babaeng ito ay kakapasok pa lamang sa yugto ng soul formang, ngunit nakontrol na niya ang espiritual na enerhiya. Napapikit si Roslyn nang makaligtaan ang una niyang pag-atake, isinubsob ang sarili sa sarili niyang mundo. Naging madilim ang kanyang paligid, na may mga asul na kislap na kumikislap. Alam ni Roslyn na sila ang tubig na espiritual na enerhiya. Kaya niyang kontrolin ang mga nasa loob ng 1 milya mula sa kanya. Mula nang maunawaan niya ang pinagmulan ng kanyang Dao, lumipat siya patungo sa bagyo. Ito ang kanyang napagtanto at ang kanyang kalikasan.
Ang matubig na espiritual na enerhiya ay naging kanyang mga galamay, na nagpapahintulot sa kanya na madaling matukoy ang lokasyon ng Absolute Sword Daoist. Diyan mismo. Hindi na niya kinailangan pang idilat ang kanyang mga mata, at ramdaman na niya ang espiritual na enerhiyang bumabalot sa kanya. Nag-transform sila sa mga matutulis na patak ng ulan na parang talam, na nagbabantang tumago sa kanya. Ang mga asul na ilaw ay nakamamanghang, tulad ng isang meteor shower. Gayunpaman, nagdala sila ng isang bagyo. Nagulat si Absolute Sword Daoist, dahil napagtanto niyang hindi niya naramdaman ang paglabas ng kanyang inscription. Ang matubig na espiritual na enerhiya ay naramdaman na parang konektado sila sa kanyang kaluluwa, walang awang umaatake sa kanya. Gayunpaman, sa isang cultivation na mas mataas kaysa kay Roslyn, gumawa siya ng harang gamit ang kanyang True Yuan, na humaharang sa lahat ng Rain Dagger, sa labas. Sanay ka. Hindi ko na kailangang magpakita ng awa sa iyo. Ungol ni Absolute Sword Daoist habang hinihila niya ang longsword sa kanyang likod mula sa kaluban nito. Kunin mo ito, hindi mabilang na tay. Ang lumilipad na espada ay umikot sa kanya sa lalong bilis. Hindi mabilang na ties, break na. Itinaas ni Absolute Sword Daoist ang kanyang daliri, at isang kakaibang rune ang pumasok sa espada. Biglang, ang espada ay bumuo ng mga clone at mabilis na umikot sa kanya na parang pinag-isang nilalang. Naramdaman ni Roslyn ang papalapit na aura ng espada, nagbabantang lalamunan siya. Hindi mabilang na tay, puting lobo ang anyo. Itinuro ni Absolute Sword Daoist si Roslyn, at sinundan ng mga espada ang kanyang utos, humahangos patungo kay Roslyn. Hindi nangahas si Roslyn na ipagsapalaran ito, at tinawag ang tubig na espiritual na enerhiya upang bumuo ng isang screen sa harap niya. Ang mga patak ng ulan ay bumangga sa mga espada, na bumubuo ng asul at puting mga spark sa paligid niya. Ang banggaan sa pagitan ng espiritual na enerhiya at ng sword aura ay nakakabighani, na naging sanhi ng pagyanig ng buong burol. Bumalik sa paanan ng burol, ang kaguluhan ay bumulaga sa lahat. Nakipagpalitan ng tingin si Flynn kay Dax, puno ng pagkabigla ang kanilang mga mata. Kakapasok pa lamang niya sa yugto ng Soul Formang, ngunit maaari niyang pilitin ang Absolute Sword Daoist na gamitin ang kanyang Countless Ties. Ang Countless Ties ay hindi isang makapangyarihang artifact, ngunit isa pa rin itong artifact na uri ng sword na nasa kalagitnaan ng rango. Mukhang malakas ang kanyang inscription. Ngunit kakapasok lamang niya sa yugto ng Soul Formang, paano niya ito mapapakilos ng maingat? Ganoon ba ka-mystical ang inscription niya? Nag-usap sina Flynn at Dax sa kanilang sarili, nagpas siyang iulat ang kakaibang insidenteng ito sa kanilang angkan. Nag-aalala at naiinggit ang mga babae kay Roslyn habang pinapanood nila ang matinding labanan. Sister Roslyn. Napakalakas niya. Maaari rin ba tayong maging katulad niya? Ganito ba ang laban ng mga magsasaka sa yugto ng Soul Formang? Nalaglag ang panga ni Joyce. Si Jincel ay nabighani din dito. Hindi ko alam na magiging napakalakas ng inscription ni Hobby. Akala ko hindi magkakaroon ng pagkakataon si Roslyn laban sa kanya. Bakit mo pinag-uusapan ang mga ito ngayon? Bakit hindi pa bumabalik si Justin ngayon? Paano kung masaktan si Roslyn? Hindi natin siya papayagang kunin siya. Nag-aalalang sigaw ni Rebecca. Anuman, hindi pa rin nagpapakita si Justin. Bumalik sa tuktok ng burol, si Roslyn ay nagpatawag ng higit pang espiritual na enerhiya upang labanan ang Absolute Sword Daoist. Pareho silang bihasa sa paggamit ng komplikado at nakamamatay na mga kasanayan, na ginagawang mahirap para sa iba na mahuli ang kanilang mga nakakasilaw na paggalaw. Kahit na hindi talaga siya masasaktan ni Roslyn sa pamamagitan ng kanyang pagbuhos ng malaulan na mga talam, ito ay maaaring makahadlang sa kanyang mga galaw. Patuloy na sinusubukan ni Absolute Sword Daoist na lusutan ang kanyang pader ng depensa gamit ang kanyang mga lumilipad na espada, ngunit walang resulta. 1168. Nakaramdam ng kahihiyan si Absolute Sword Daoist na maging pare-pareho kay Roslyn, na walang ibang ginamit kundi ang tubig na espiritual na enerhiya. Kakapasok lang din niya sa Soul Forming stage. Dahil sa galit, itinaas ni Absolute Sword Daoist ang dalawang daliri sa kanyang kaliwa at kanang kamay upang bumuo ng isang cross. Huwag mo akong sisihin sa aking kasamaan. Itinulak mo ako dito.
Binawi niya ang lahat ng espada at gumawa sila ng harang sa paligid niya, naglabas ng nakakasilaw na puting liwanag. Malawak na disyerto na natatakpan ng libong talampakan ng yelo, nagngangalit na anyo. Ang Absolute Sword Daoist ay umungal at ang mga espada ay nagsanib sa 12-dosenang mga 8 metro ang taas na higanting mga espada. Ang mga espada ay lumutang sa paligid niya na masunurin. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin. Ang mga espadang ito ay mas nakakatakot kaysa dati. Kahit na isa lamang itong artifact na nasa mid-lower na ranggo, hindi ito mas mababa sa isang middle rank na artifact dahil sa pambihirang husay sa paglalaro ng espada ng Absolute Sword Daoist. Ramdam na ramdam ni Roslyn ang matinding stress dahil kanina pa siya nahihirapan. Walang alinlangan na hindi niya kakayanin ang pag-atake na ito sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation. Malalaman mo na ngayon na walang makakalaban kay Hongmeng. Napangisi si Absolute Sword Daoist at tinuro siya. Lumipad ang mga espada patungo kay Roslyn sa ilalim ng kanyang utos. Walang paraan si Roslyn para makaiwas sa kanila. Maaari lamang siyang umatras at gamitin ang espiritual na enerhiya ng tubig para harangin sila, ngunit agad silang nawasak. Sa huli, natalo siya dahil sa antas ng kanyang paglilinang. Kung mas mataas ang kanyang cultivation, hinding-hindi siya matatalo sa kanya. Ang mga espada ay nakatutok kay Roslyn na parang mga missile, at malapit na itong ilibing. Kahit na walang intensyon ang Absolute Sword Daoist na patayin siya, si Roslyn ay masasaktan pa rin ng husto at dadalhin sa Hongmeng. Dadalhin ba talaga ako sa Hongmeng? Hindi makayanan ni Roslyn ang pag-iisip nito ngunit walang ibang paraan para makaalis dito. Sa sandaling ito, isang silweta ang lumitaw ng wala sa oras tulad ng isang pana at nakatayo sa harap ni Roslyn. Hobby. Sa sandaling nakilala ni Roslyn si Justin, tinusok siya ng mga higanteng espada na parang isang cross na naghihintay na maipit. Boom! Pagkatapos ng isang nakakabulag na puting flash, si Justin ay tumayo ng matangkad at hindi natitinag. Ang pambihirang husay sa paglalaro ng espada ng Absolute Sword Daoist ay walang halaga kumpara kay Justin na nahaharap sa 9 Heavenly Lightning Tribulation. Ang kanyang katawan ay hindi malalampasan, kaya walang mga hakbang na pangproteksyon na kailangan upang harapin ang mga higanteng espada. Ang mukha ni Absolute Sword Daoist ay naging malagim, at tumingin siya kay Justin nang hindi makapaniwala, ang takot ay gumagapang sa kanyang puso. Walang sino man sa Hongmeng ang nang-ahas na harapin ang kanyang mga espada ng direkta gamit ang kanilang sariling mga katawan maliban sa Heaven and Earth rank elders. Ang binatang ito, si Justin, ang panganay na apo ng Gibson clan. Narinig na niya ang tungkol sa kanya ngunit hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang cultivation level at katawan ni Justin. Sa paanan ng burol, tanging ang magkakapatid na Nigel ang nakakita kung paano natanggap ni Justin ang nakakatakot na pag-atake sa kanyang katawan. Dahil sa sobrang gulat, hindi maalis sa lalamunan ang boses nila. Nakahinga ng maluwag si Roslyn at lumapag sa tabi ni Justin. Her eyes were affectionate as she said, "Akala ko ayaw mo na sa akin." Takot na takot ako. Hindi pinansin ni Justin ang Absolute Sword Daoist at ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Roslyn na may ngiti. Hindi ko gagawin iyon. Bumalik ako ilang taon na ang nakalipas ngunit naisip ko na siya ay magiging isang magandang kapareha para sa iyo upang makakuha ng ilang karanasan sa pakikipaglaban sa totoong buhay. Paano ito? Marami kang natutunan, di ba? Sumalubong sa mukha ni Roslyn ang realization at tumango siya, napagtanto ko na ang labanan sa totoong buhay ay umaasa pa rin sa cultivation level pero sigurado akong matatalo ko siya kung medyo mataas ang cultivation ko. Siyempre. Ang inscription na ginawa ko ay mas mahusay kaysa sa kanilang mga ordinaryong inscription. Mukhang proud si Justin. Ngayong binanggit ito ni Roslyn, napagtanto lamang ni Justin ang kakaiba ng kanyang kasulatan pagkatapos na pumasok si Roslyn sa yugto ng Soul Formang. Ang mga inscription ay karaniwang nangangailangan ng patuloy na pagtaas ng Troyuan upang maunawaan ang makalangit na batas kaya, ang kaharian ay maaaring itaas upang makakuha ng higit pang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Gayunpaman, sa mga inscription ni Justin, kahit na ang isa ay hindi maaaring maging isa sa langit at lupa, mayroon pa rin silang mas mataas na pangunawa sa mga natural na batas.
Ang cultivator ay magkakaroon ng espesyal na pag-unawa sa Dao, ayon sa kanilang ugali, perception, at swerte kapag nakapasok na sila sa yugto ng soul formang. Noong nasa Bagyo siya, napagtanto ni Roslyn na siya ay lubos na katugma sa uri ng tubig na espiritual na enerhiya, kaya madali niya itong natukoy. Kahit na hindi ito kasing ganda ng heaven and earth, mas malakas pa rin siya kaysa sa mga normal na cultivator. Nag-click si Justin sa kanyang dila sa pagtataka ng magamit ni Roslyn ang Dao, na ito upang lumikha ng buhos ng ulan. Sa huli, pinangalanan nila siyang Dao, bilang rainfall. Kahit nabaguhan pa lang si Roslyn, naniniwala si Justin na sa kalaunan ay makakabisado niya ang rainfall, habang dumarami ang kanyang cultivation. Inaasahan niyang makita kung anong uri ng Dao, ang matutuklasan ng ibang mga babae kapag nakapasok na sila sa yugto ng soul formang. Nang sila ay nagiging mushi sa isa, ang mukha ni Absolute Sword Daoist ay naging pula dahil sa hindi nila pinansin. Justin, dumating ka sa isang magandang oras. Ang babaeng ito ay pumasok sa yugto ng soul formang, at ayon sa mga patakaran sa Hongmeng, ang mga hindi kabilang sa 4 na pangunahing angkan ay dapat dalhin sa border. Kung ikaw ay matalino, dapat kang mas makaalam kaysa hamarang sa akin. Ha! Rules. Bakit natin susundin ang rules ng Hongmeng? Ngumisi si Justin at tumingin sa kanya. Napapikit ng mata si Absolute Sword Daoist. Sinusubukan mo bang labanan si Hongmeng? Hindi naman. Kahit gaano ako ka-arrogant, hindi ko magagawa iyon. Sigurado akong may mga tao sa Hongmeng na mas mataas sa akin, sabi ni Justin. Kung ganoon, ibigay mo siya sa akin. Hiningi ni Absolute Sword Daoist. Napangiti si Justin. Ayon sa Treaty of Gods, ang mga cultivator mula sa Zenica ay hindi pinapayagang umalis ng Zenica. Bilang isang Hongmeng messenger, sigurado akong alam mo ang tungkol dito. Natarante si Absolute Sword Daoist pero tumango pa rin siya. Tama, ngunit ikaw ay isang exception dahil mayroon kang pagkadyos ng Pluto. Sige. Kung ganun, papalabasin ko siya ng Zenica mamayang gabi. Hindi mo na siya madadala sa Hongmeng, tama ba? Napangiti si Justin. Nagulat si Absolute Sword Daoist. Hindi niya naisip ang alternatibong ito. Kung wala na si Roslyn sa Zenica, hindi siya makakaalis ng Zenica para sa kanya. Ayon kay Hongmeng, ang mga pinatay mga Diyos sa pag-alis sa Zenica ay hindi masisisi ang iba. At saka, Zenica lang ang inaalala ni Hongmeng. Sigurado ka bang hindi siya sasaktan ng mga Diyos? Tanong ni Absolute Sword Daoist. Nagkibit balikat si Justin. Ano pa ba ang magagawa ko? Kung mananatili siya sa Zenica at isusumbong mo ako kay Hongmeng, kalaban ko si Hongmeng, ngunit hindi ko kayang labanan si Hongmeng. Maaari ko na rin siyang ipadala sa labas. At least hindi siya sasaktan ng mga Diyos kapag isa pa ako sa 12 Diyos. Hindi natuwa si Roslyn na marinig na gusto siyang palabasin ni Justin sa Zenica, ngunit nanahimik siya sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang labi. Naisip ito ni Absolute Sword Daoist at naisip niya na hindi ito labag sa mga patakaran. Pagkatapos ng lahat, pinaalis ni Justin si Roslyn sa Zenica, para hindi nila kasalanan iyon. Ang mahalaga, bilang isang taong kakapasok lang sa yugto ng soul formang, hindi big deal kay Hongmeng ang pagkakaroon ni Roslyn. Sige. Kung ganoon nga, pupunta ako bukas para tingnan. Wala ka nang magagawa kung nandito pa siya, sabi ni Absolute Sword Daoist. Tumango si Justin. Oo naman, bukas na lang. Maaari kang pumunta sa Stonegate para maghanap bukas ng gabi. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Sumingot si Absolute Sword Daoist at tumingin kay Roslyn bago kinuha ang kanyang countless ties. Sa sandaling bumalik sila sa kanilang orihinal na anyo, lumipad siya sa pamamagitan ng pagsakay dito. Pagkaalis niya, sinuntok ni Roslyn ang dibdib ni Justin. Hindi ako aalis. Bakit ako magtatago sa ibang bansa? Nagpaw si Roslyn sa disgusto. Tumawa si Justin at niyakap siya. Rose darling, huwag kang magalit. Niloloko ko lang siya. Hindi kita papayagang mag-isa sa ibang bansa. Talaga. Naghinala si Roslyn sa kanya. Siyempre. I swear hinding-hindi ako mahihirapan kung natatakot ako sa kanila. Hinampis ni Justin ang kanyang dibdib.
Nakahinga ng maluwag si Roslyn at nakangiting tumango. Naniniwala ako sa iyo simula nang sumumpa ka dito. Kumaibat ang mga labi ni Justin at mapait siyang ngumiti. Kung tungkol sa mga detalye, sasabihin ko sa iyo mamaya. Hindi ka maghahirap mula dito. Bumaba muna tayo dahil may kailangan akong harapin. 11:69. Nagsalita si Justin tungkol sa pakikipagkita kay Gilmore at sa kanyang grupo ng mga tao. Noong nagpasya siyang maging cold-blooded at putulin ang lahat ng relasyon kay Marian, hindi pa siya kinilala ni Justin bilang kanyang biyenan. Para sa kanya, istorbo lang si Gilmore, isang taong gusto niyang patayin ngunit hindi niya magawa. Kailangang mag-ingat si Justin sa kanyang paligid, isinasaalang-alang ang nakaraang insidente. Lalo na ngayon na naramdaman ni Justin na sina Flynn at Dax ay nasa soul-forming stage din. Alam niya ang Nigel clan ng mga dakilang sinaunang angkan na nagpadala sa kanila dahil sila ay hayagang nagpakita sa makamundong mundo. Ngayong naisip niya ito, ang Nigel clan ay tiyak na suportado ng mga dakilang sinaunang angkan. Kaya, kailangang suriin muli ang mga kakayahan ng Nigel clan ngayon. Nang makababa na sila sa burol, si Rebecca at ang mga babae ay lumapit sa kanila. Si Rebecca ay labis na nag-aalala tungkol sa kalagayan ni Roslyn, tinitingnan ang kanyang katawan, at tinanong kung siya ay nasugatan sa banayad na boses. Napailing si Roslyn na may kasamang ngiti ng pasasalamat. Hindi niya inaasahan na ganoon kalalim ang pagmamalasakit ni Rebecca sa kanya dahil siya ay manliligaw lamang. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente ngayon, mas naging malapit siya sa kanyang tinaguriang biyenan. Sumili ang sama ng loob sa mga mata ni Marian, ngunit pinigilan niya ang sarili na isipin iyon dahil delikado ito para kay Roslyn. Napabuntong hininga si Justin sa nakita nito, ngunit sinenyasan pa rin niya si Rebecca na iuwi muna ang mga babae. Nanatili siya at tinawag si Gilmore gamit ang malamig na boses. Tahimik na nakatayo si Gilmore sa gilid kasama sina Flynn at Dax na parabang alam niyang hindi siya pababayaan ni Justin ng maayos. Matapos matiyak na nasa malayo ang mga babae, sinabi niya kay Gilmore na may kaparehong malamig na tono, naaalala kong sinabi mo sa akin ng 2 beses na hindi mo kikilalanin si Marian bilang iyong anak. Tama ba ako? Maamong ngumiti si Gilmore. Justin, inaamin kong may mga maling nasabi ako, pero hindi mo maitatanggi na dumadaloy ang dugo ko sa kanya. Ay drop mo na. Baka hindi ako sigurado sa ginagawa mo, pero mas mabuting layuan mo ang babae ko. Nasaktan mo na siya, at ngayong may bagong buhay na siya at nakangiti na, naparito ka na naman para pahirapan siya. Kung may natitira ka pang konsensya at gusto mong gampanan ang responsibilidad bilang kanyang ama, hindi mo na dapat hinamon ang kanyang limitasyon at hayaan siyang mamuhay ng mapayapa. Umiling si Gilmore, hindi ako sumasang-ayon sa iyo. Ako ang kanyang kapanganakan na ama, at maaari kong makilala ang aking anak na babae. Alam kong malakas ka, ngunit hindi mo maitatanggi ang aking resolusyon bilang isang ama. At saka, ang aming angkan ay hindi natatakot sa iyo at sa iyong angkan. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo dahil malakas ka. Hindi ako susuko sa aking anak. Mukhang matuwid si Gilmore. Hindi siya nagbaback up at ginagamit ang kanyang relasyon kay Marian bilang kanyang depensa. Sinulyapan ni Justin sina Flynn at Dax. Matalim ang kanyang titig na parang isang leopardo na nagpupuri sa kanyang biktima. Tumibok ang puso ni Flynn at Dax sa kanyang mga titig, alam nilang mas mababa ang antas ng kanilang cultivation kaysa kay Justin. Gayunpaman, sa angkan ng Nigel bilang kanilang haligi ng suporta, sinalubong nila ang mga mata ni Justin na nakatuwid ang kanilang mga likod. Young man, talented ka, at mataas ang cultivation mo pero hindi ka dapat masyadong mayabang. Ang asawa mo, maaring asawa mo na siya, pero part pa rin siya ng clan namin. Kahit na siya ay mula sa makamundong mundo, hindi ito papansinin ng aming clan. Nagkamali si Gilmore, pero susuportahan pa rin namin ang desisyon niya. Kung ipagpipilitan mo si Nigel na maging walang pakundangan sa amin, hindi kami ipagpipilitan ni Nigel. Ni Nishan. Si Justin ay naghihingalo na gamitin ang kanyang Chaos Cauldron para gawing mga table tasks ang mga ito, ngunit hindi pa siya katugma sa mga dakilang sinaunang angkan. Ang mga taong sinubukang kunin ang kanyang Endless Resolve Restoration Scripture ay malamang na nagmula sa mga dakilang sinaunang angkan.
Sa kasamaang palad, hindi siya sigurado kung sila ay iisang tao o kung silang lahat ay nagmula sa angkan ng Luo. Buti na lang kung mag-isa lang siya dahil makakatakas lang siya. Gayunpaman, ngayong may pamilya na siya, kailangan niyang isipin ang mga ito. Ang pag-iisip nito ay nagpangit ng ngipin ni Justin. Ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay hindi sapat upang harapin ang mga kalaban sa hinaharap. Si Hongming at ang mga dakilang sinaunang angkan ay may mga siglong halaga ng pundasyon. Hindi niya kayang labanan ang mga ito ng mag-isa. Ang tanging paraan para makaalis dito ay ang pumasa sa ikalawang alon ng siyam na langit na kidlat ang Shangqing na makalangit na kidlat. Gayunpaman, tila hindi ito mangyayari sa lalong madaling panahon. Tsaka kung totoong nangyari, kaya ba niyang malagpasan ito? Ang mga nakaraang magsasaka ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, ngunit lahat sila ay nasunog hanggang sa abo. Kakayanin kaya niya ito? Nakaramdam ng pagkabalisa at kawalan ng magawa si Justin. Pagkatapos magpakawala ng buntong hininga, sinabi ni Justin kay Gilmore, mas mabuting magsabi ka ng totoo o kung hindi, papatayin kita. Kahit gaano pa kalakas ang suporta mo, hindi ako magpapatalo kahit isang pilikmata para patayin ka. Hindi pinansin ni Justin ang kanyang galit na mga mata at nawala sa lugar na may isang flash. Bumulong si Flynn habang nakatingin sa direksyon na pinupuntahan ni Justin, kakaiba para sa isang kabataang tulad niya na magkaroon ng ganitong antas ng paglilinang. Kitang-kita ang puot niya sa ating angkan, at kailangan kong sabihin ito sa ating patriarch. Kailangan natin siyang bantayan. Ang tingin ni Gilmore ay puno ng kamandag. Elder Flynn, hindi mo ba maaaring ipadala ang aming dalawang amo para lampoin siya? Ngumiti si Flynn. Gilmore, wala ka talagang puso, ha? Asawa pa rin siya ng anak mo. Maaari siyang manatiling buhay, ngunit ang kanyang paglilinang ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Tila nababalisa si Gilmore. Hindi mo alam ito, ngunit ang pag-unlad sa yugto ng tribulation passing ay hindi kasing simple ng sa yugto ng soul forming. Ang mga cultivator sa yugto ng soul forming ay madaling umasenso hanggat may oras sila, ngunit para sa mga nasa yugto ng tribulation passing, kailangan nila ng maraming true yuan. Kung hindi siya mapalad o wala siyang mataas na kalidad na mga pildores para sa pag-unlad, hindi siya magkakaroon ng malaking halaga ng pag-unlad. Kahit na kapag namatay ka na, kakaiba ang background niya, at baka hindi tayo manalo kung magpapadala tayo ng master para saktan siya, labag din ito sa batas ng border, kung saan hindi tayo papayag na makialam sa mundo ng mundo at iisipin ni Hongming na masyado tayong nag-aambisyon sa ating posisyon bilang pinakamataas na angkan para pagdudahan natin siya. Sabi ni Flynn. Tama. Tsaka kasama si Miss San sa clan natin, pwede natin siyang ibaba kung kailan natin gusto. Ngumisi si Dax. Tumango si Gilmore bilang pagsang-ayon na parabang naniniwala rin siya sa Miss San, ngunit hindi nito maitakpan ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Pumunta muna si Justin sa lugar ni Roslyn para sabihin sa kanya ang tungkol sa mga plano bukas bago umuwi. Nakaramdam ng pagmamalaki si Justin nang maalala niya ang natulala na ekspresyon ni Roslyn. Kung gumana ang plano niya, magiging madali para sa kanya ang pakikitungo kay Hongming. Si Rebecca na lang ang naiwan sa ibaba nang umuwi si Justin. Anak, pinuproblema ka ba ng Nigel clan? Ngumiti si Justin, pumunta ako sa kanila para hindi sila manggahas na gumawa ng anuman. Relax, binalaan ko lang sila na huwag saktan si Marian. Walang magawa si Rebecca. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ni Marian. Kalahating siglo na ako, at hindi ko pa rin nababasa ang nasa isip niya. Naisip ni Justin sa kanyang sarili, hindi sana ako maloloko sa kanya kung ganoon kadaling mabasa ang isip niya. Umiling siya habang tumatawa at umakyat sa kwarto ni Marian. Kumatok si Justin sa pinto, at binuksan ni Marian ang pinto makalipas ang ilang minuto. Namumutla ang mukha niya nang tanungin siya ng mahinang boses, magsalita ka ng mahina, tulog si Leia. May kailangan ka ba? Nadurog ang puso ni Justin sa kanyang maputlang mukha. Mahal, ayos ka lang ba? May sinabi ba siyang masakit? Umiling si Marian, hindi. Hindi maganda ang hitsura mo.
Sabihin mo sa akin kung pinilit ka ni Gilmore na gawin ang anumang bagay, ikukulong ko siya sa labas ng pinto. Sinabi kong hindi. Huwag mo nang banggitin muli ang pangalan niya. Kumunat ang noo ni Marian at pinandilatan si Justin. Nagulat si Justin. Nagalit siya kahit papaano, ngunit hindi niya alam ang dahilan. 11:70. Ang mga ina ay makasarili. Napagtanto din ni Maria na hindi maganda ang kanyang tono ngunit hindi niya mapigilan kapag binabanggit ang pangalan ni Gilmore. Mapait na damdamin ang bumalot sa puso at pinilit niyang ngumiti para humingi ng tawad. I'm sorry, ay. Hindi ako galit sa iyo, alam kong nag-aalala ka sa akin. Salamat, pero ako. Ayoko nang magsalita good night. Pagkasabi noon, isinara siya ni Maria ng pinto. Si Justin ay nakatayo sa tabi ng pinto na may pagkatulala sa isang maikling sandali. Kinagat niya ang kanyang labi at nagpakita ng nanunuyang ngiti bago naglakad pabalik sa kanyang silid. Makalipas ang ilang minuto, kumatok si Rebecca sa kanyang pinto at pumasok na may dalang tray. Lumalabas ang mainit na singaw mula sa dalawang mangkok at masarap ang amoy nito. Mom, ano ito? Nagpaplano si Justin na maligo nang pumasok siya. Tumingin si Rebecca kay Justin nang may mapagmahal na tingin, ginawa kita ng chicken soup at lotus seed soup. Late ka nang bumalik kaya pinainitin kita. Nag-init ang puso ni Justin sa kanyang kilos. Dahil sa kanyang mga kakayahan, mahirap para kay Rebecca na gawin ang anumang bagay para sa kanya dahil kaya niya itong alagaan mag-isa. Ngunit hindi yun naging hadlang sa paggawa niya ng pagkain o inumin para sa kanya. Ang mga merienda o hapunan ay maaaring simple ngunit pinaulanan siya ng pagmamahal. Sa pagkakaroon ng maraming taon na nabubuhay, sa wakas ay naunawaan niya na ang pagmamahal ng ina ay hindi mapapalitan. Gaano man siya kalakas. Kinuha ni Justin ang sopas ng manok at sinimulan itong lunukan. Nay, anong uri ng halamang gamot ang ginamit mo? Tanong ni Justin nang mapagtantong iba ang lasa ng sopas sa karaniwan. Wala lang, ilang sungay lang ng USA mula sa Hilagang Silangan, caterpillar fungus mula sa Tibet at ilang iba pang halamang gamot. Ang tonics ay mabuti para sa iyong katawan. Malumanay na sabi ni Rebecca. Hindi ko kailangan, gusto ko lang kumain. Alam niya na iba ang tonic na binigay ng Gibson clan sa mga peking ibinebenta sa palengke. Ang mga tonic na ito ay magdudulot ng pagdurugo ng ilong para sa ibang mga tao ngunit handa si Rebecca na iluto ang lahat para kay Justin dahil kaya niya itong inumin. Siyempre kailangan mo. Walang masama sa pagkain ng tonics kahit malakas ka na. Gusto ko pa rin ng apo, kaya humingi ako sa isang matandang doktor ng recipe ng Zenicon medicine para sa kidney invigoration. Muntik nang mailuwa ni Justin ang sopas nang mapagtanto niya kung para saan ang sopas. Nay, baka kailanganin ito ng ibang lalaki pero hindi ko kailangan ang lahat. Bukod doon, sinabi ko sa iyo na hindi ko sila mabubuntis dahil mas malakas ang cultivation level at katawan ko kaysa sa kanila. Walang silbi. Alam ko, tinapik ni Rebecca ang kanyang balikat, pero nasa soul-forming stage na si Roslyn, diba? Mabilis siyang bumubuti, baka gagana sa kanya. Rose. Nagulat si Justin. Hindi katakataka na mas pinagtuunan niya ng pansin si Roslyn. Hindi makapagsalita si Roslyn kapag narinig niya ito. Bumantong hininga si Justin, Mom, kahit mabilis siyang bumubuti, hindi siya kumikilos ng kasing bilis ko. At saka, nasa tribulation passing stage na ako, hindi siya gaanong maaapektuhan ng improvement niya. Napakababa pa rin ng chance na mabuntis siya. Mayroon pa siyang mas mataas na pagkakataon kaysa kay Marian. Inilibot ni Rebecca ang kanyang mga mata at bumantong hininga sa sama ng loob. Nagulat si Justin. Hindi niya inaasahan na iuugnay niya ito kay Marian. Parang ang dami niyang reklamo sa kanyang manugang. Hindi napigilan ni Justin na tanungin siya, Nay, paano mo masasabi iyan tungkol kay Marian? Ang paglilinang ay umaasa sa swerte, talento at karanasan. Iba ito sa lahat, hindi mapipilit ang paglilinang. Hindi ako maaaring maging bias dahil lang sa mas mabilis si Roslyn. Ito ay hindi patas sa lahat.
Ayokong maging bias din, pero hindi nakakatulong ang mga kilos at ugali niya. Mukhang matagal na itong pinigilan ni Rebecca, pumunta ka sa kwarto ni Marian para aliwin siya. Tumango si Justin na may blankong ekspresyon, nakita mo ang lahat mula sa ibaba. Of course, I can tell from your worried expression. What else can it be? Pero anong ginawa niya? Ni ayaw kanyang kausapin, pinatayo ka sa labas ng kwarto at sinarhan ka ng pinto. Bakit kailangang magkahiwalay kayong dalawa matulog kung magkasama na kayong dalawa? Mababa na ang chance na mabuntis siya and yet she keeps lock you out of the room. I'm infuriated by my son is like unliked about it. Immature wife. Dapat siyang magambag sa pamilya ngayong nagpakasal na siya sa isang mayamang pamilya para dito sa buong buhay nila, hindi ako umaasa na may gagawin siya para sa amin, ngunit gawin ang isang bagay na nagsasabi sa akin na mahal niya ang aking anak. Nabalisa si Rebecca at natubagan ang kanyang mga mata sa dulo. Ngumiti ng nakakaloko si Justin habang hawak ang sabaw ng manok, hindi naman ganoon kaseryoso. Ganyan ang personalidad niya, may malasakit siya sa akin. Gusto ni Leia na matulog kasama ang nanay niya kaya sa tingin ko ay ayos lang na magkatabi silang matulog. At saka, maganda rin naman ito. Makakatulog din ako sa ibang lugar para hindi madamay ng ibang mga babae na nagmamadali ang mga ito. Tinutulungan mo pa rin siya. Nalungkot si Rebecca, local lang na manganak muna siya kung hindi, mahihirapan ka sa hinaharap. Sino ang tutulungan mo kung ganoon, ang ina ng anak mo o ang asawa mo? Hindi ka ba maiinis? Kung si Talia, Roslyn, Joyce o maging si Melinda ay magiging asawa mo, walang matutulog na hiwalay sa iyo, lalo na't isipin na ang pagampo ng iyong anak ay hindi mag-aasawa kung magkalat ang iyong anak bago manganak. Nay, matigas ang ekspresyon ni Justin, mali iyan sa sinabi mo. Maaaring ampon si Leia ngunit nakikita ko siyang anak ko. Siya ang aming unang anak at hinding-hindi magbabago iyon. Tumango si Rebecca na nakaramdam ng pagkadismaya, fine, alam kong mabait siyang bata. Gusto ko rin siya at tinuring ko siyang apo pero babae siya at hindi siya bahagi ng Gibson clan. Wala nang masyadong oras ang lolo mo, may puso ka bang hintayin siya ng matagal para sa apo niya? Nadurog ang puso ni Justin sa kanyang luhaang mukha, naiintindihan ko, nanay, ipinapangako ko sa iyo na gagawin ko ang aking makakaya upang mapabuti ang kanilang paglilinang sa lalong madaling panahon. Malalim na tiningnan ni Rebecca si Justin at tinapik ang balikat nito, anak, alam kong pinakagusto mo si Marian. Kahit na hindi ko alam ang dahilan, gagawin ko ang lahat para tanggapin siya dahil pinakagusto mo siya. Pero, lahat ng nanay ay makasarili. Hindi ko anak ang manugang na babae ngunit anak kita, hindi mo ako kayang pretuhin ng ganoong sakit. Bilang nanay mo. Masyado kang kaya at maraming babae ang gusto mo, bakit kailangan mong kunin ang malamig na balikat sa kanya? Sige nanay, tumayo si Justin. Ayaw na niya itong marinig. Para bang binato niya ang puso nito, na lumikha ng ripples dito, tumigil na tayo dito, alam kong may pakialam ka sa akin. Kakausapin ko si Marian tungkol dito. Gabi na ngayon kaya matulog ka na baka madali kang makulubot. May iba pang gustong sabihin si Rebecca ngunit pinigilan siya ni Justin sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palabas ng pinto. Nang maging mapayapa muli ang kanyang silid, nagpakawala ng hininga si Justin at inubos ang mga sopas bago humiga sa kama. Wala na siyang gana mag-shower. Kahit na ginawa niya ang lahat para maayos ang mga bagay sa pagitan nila, patuloy na lumaki ang agwat sa pagitan nila. Mukhang oras na para kausapin si Marian tungkol dito. 11:71. Dahil nakatakda na ang appointment sa Absolute Sword Daoist, hindi nagmamadali si Justin na harapin ang mga problema sa bahay. Pagkagising kinabukasan, pumasok siya sa trabaho gaya ng dati. Mas nakakatuwang manood ng balita, mag-internet at makipaglaro sa kanyang pinsan na si Oscar. Si Oscar ay nagkaroon din ng mas maraming libreng oras pagkatapos magkolehiyo si Didi. Pagkatapos ng lahat, ang buhay kolehiyo ay talagang kaakit-akit sa aktibong Didi.
Ang nagpalungkot kay Justin ay dahil si Teresa ay may katulad na workaholic na ugali tulad ni Marian at hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na maging intimate sa kanya. Sa kabutihang palad, mas binigyang pansin ni Teresa ang mga usapin sa paglilinang, pagkatapos ng lahat, nagawa niyang pahabain ang kanyang habang buhay. Ang tukso na manatiling maganda ay hindi mapaglabanan, kaya hindi siya magpapabaya. Nang malapit na ang oras para sa tanghalian, binalak ni Justin na tawagan si Teddy at ilang mga nasasakupan niya upang sabay na kumain. Gayunpaman, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula kay Melinda. Kinuha ito ni Justin at nakangiting tinanong, "Mahal kong Melinda, bihira ka lang tumawag sa akin kapag may trabaho ka sa sikat ng araw." Bumantong hininga si Melinda, "Ayoko, pero kailangan kong i-extract ang ilang oras ko para sa araw na ito. Alam kong malaya ka kaya halika at sunduin mo ako. Susunduin kita." "Saan?" "Huwag ka nang magtanong, sumama ka lang." "Sok-sok?" Naglalaro ng mahiwaga ha. Walang magawang ngumiti si Justin at ibinaba ang telepono. Tumakbo siya pababa, nagmaneho papunta sa tapat ni Yellow, at binuhat si Melinda na naghihintay na. Si Melinda ay nakasuot ng itim na profesional na suit na may mahabang binti sa puting medyas at isang matingkad na pulang sutla na scarf. Sa halip na makaramdam ng lamig ngayong taglamig, mukha siyang maliwanag at gumagalaw. Matapos ang isang tao ay nilinang sa isang tiyak na antas, ito ay ganap na mainam na labanan ang bahagyang sipon, at ito ay maginhawa para sa mga kababaihan na magsuot ng lahat ng uri ng mga cool na outfits. Ang ikinakurious pa ni Justin ay sa kamay ng babae, may hawak na malaking pulang packaging bag na tila may dalang damit o katulad nito. Pagkapasok ng babae sa kotse, tinulungan siya ni Justin na i-buckle ang kanyang seatbelt na parang isang maginoo at sinamantala ang pagkakataong ipasok ang kanyang mukha sa kanyang mga punso. Isang evil grin ang nakasulat sa kanyang mukha, "Melinda dear, you smell amazing. Cut it off? Let's go?" Pinandilatan siya ni Melinda. "Para saan?" "Sa aking tahanan, ang aking mga magulang ay tumatawag at humihimok sa akin," sabi ni Melinda. Natigilan si Justin, "Ang mga magulang mo. May hinahanap ba sila sa atin? Bakit wala akong narinig?" Hindi ito ang unang pagkakataon na inimbitahan sila ni Oliver Brown at ng kanyang asawa na pumunta sa kanilang bahay, ngunit kamakailan lamang ay nangyari ito. Gayunpaman, ang pares na ito ng mga biyenan ay hindi gaanong mahalaga dahil wala silang masyadong pakikipag-ugnayan sa mga karaniwang araw. Pagkatapos ng lahat, si Oliver ay abala na ngayon sa pamumuno sa kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Murphy, upang kunin ang Green Dragon Society. Wala siyang panahon na makipag-chat sa kanyang manugang. "Alam kong wala kang konsensya. Paandarin mo na ang kotse. Bilisan mo. Malalaman mo pagdating mo," udyok ni Melinda, hindi pa rin sinasabi ang mga detalye. Inikat ni Justin ang kanyang mga labi, tinapakan ang accelerator, at nagmaneho patungo sa seaside villa na binili ni Oliver. Kadalasan, nanatili si Melinda sa sarili niyang single luxury apartment at hindi madalas umuwi. Talagang bihira ang bumalik para sa tanghalian sa pagitan ng trabaho sa ganoong araw. Habang nasa daan, tinanong ni Justin ang babae kung ano ang nangyari, ngunit hindi niya ito pinansin sa pamamagitan ng masayang pakikinig sa musika, na naging dahilan upang gusto ni Justin na ihinto ang kanyang sasakyan at gumawa ng ilang negosyo. Makalipas ang mahigit kalahating oras, huminto ang sasakyan sa labas ng beach villa. Bahagyang natigilan si Justin pagkababa niya ng sasakyan at naamoy ang sariwang amoy ng tubig dagat. "Mama, anong ginagawa mo dito?" Nagulat si Justin nang makitang ang magandang babae na bumaba mula sa isang puting Audi na kotse sa tabi nila ay si Rebecca na nakasuot ng itim na coat na may fur collar. Espesyal na nagbihis si Rebecca, bitbit ang isang Hermes handbag, at isang pulang kahon ng regalo sa kabilang banda. Matapos marinig ang tanong ni Justin, si Rebecca ay bumantong hininga, "Ang uto-uto mong manugang, talagang tama si Melinda. Hindi mo ba alam na ngayon ang ika-50 kaarawan ng ina ni Melinda? Si Justin ay immune."
Pagkaraan ng mahabang panahon, hinawakan niya ang kanyang noo, umiling at sinabing, "So ito ang nangyari, hindi ko talaga alam. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Siyempre kailangan mong magkaroon ng intensyon na malaman ang mga kaarawan ng iyong mga nakatatanda at isaulo ang mga ito. Ito ay para turuan ka ng leksyon at para paalalahanan ka sa hinaharap." Ngumiti si Melinda at iniabot ang pulang Reg Along bag. "Hoy! Ikaw na lang daw ang bumili nitong regalo. Burberry trenchcoat ito para sa nanay ko. Huwag kang magpakita ng anumang ugali, hindi mapagbigay ang nanay ko. Kung alam niyang ako pa ang naghanda ng mga regalo para sa iyo, siguradong hindi siya kontento." Tulala na hinawakan ni Justin ang regalo at sinundan ang dalawang babae sa bahay. Sa bahay, inihanda na ni Oliver at ng kanyang asawa ang kanilang mga pagkain at naghihintay sa kanilang tatlo dahil gusto nilang panatilihing simple ang pagdiriwang. Nang makita ni Oliver at ng kanyang asawa si Rebecca na papasok, sila ay labis na masigasig, at agad siyang binati upang maupo. Inihain pa ni Mother Brown ang kanyang tsaa at napahiya ito kay Rebecca dahil si Mother Brown ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Bilang karagdagan sa pag-asa na ang kanilang anak na babae ay maaaring mamuhay ng mas magandang buhay sa hinaharap, naglalaman din ito ng ilan sa mga personal na ideya ni Oliver. Ang isang mayamang pamilya tulad ng pamilya Gibson ay ibang-iba sa isang pamilyang may background na gangster na tulad niya. Bago palayain, talagang natakot siyang lumapit sa kanila, ngunit ngayong nagkaroon ng ganitong relasyon si Melinda kay Justin nang hindi nalalaman, syempre kinuha niya ang kalamangan at ginamit ang kaarawan ng kanyang asawa bilang dahilan para imbitahan si Rebecca para sa pagdiriwang. Ang simpleng pagtatanong kay Rebecca ay magmumukhang mainit at hindi masyadong bongga para madama ang pamilya Gibson na hindi nararapat. Naunawaan ni Rebecca ang kanilang intensyon, ngunit hindi ito mahalaga. Nang imbitahan siya ni Melinda, pumayag siya kaagad. Sa katunayan, mas nababahala si Rebecca tungkol sa pagpapanatili ng magandang relasyon sa mga magulang ng bawat manugang. Ang kanyang anak na lalaki na si Justin ay hindi nangangailangan ng kanyang pansin at ang pag-aalaga ng mga babaeng ito sa kanyang paligid ay magiging mas masaya sa kanya. Sa hapagkainan, madalas na nag-uusap at nagtatawanan sina Rebecca, Oliver at ang kanyang asawa. Si Mother Brown ay isa ring mahusay magsalita. Nagmamalaki siya habang pinupuri si Justin, tulad ng kung paano niya pinrotektahan sina Melinda, Oliver at Murphy at labis siyang nagpapasalamat. Siyempre, gustong-gusto ng mga magulang na marinig ng iba na pumupuri sa kanilang mga anak, at walang exception si Rebecca. Hindi nagtagal bago nag-usap ng may pinanibik sina Rebecca at Mother Brown. Si Rebecca ay walang maraming kaibigan sa kanyang katandaan, at kulang siya sa mga babaeng kasama. Hindi inaasahan ni Justin at Melinda na magiging masigasig ang kanilang mga ina sa kanilang pag-uusap. Nang makitang matagumpay na nakasama ang kanyang asawa kay Rebecca, patuloy na tumawa si Oliver. Sa suporta ng pamilyang Gibson, higit na gumaan ang loob niya na hayaan si Murphy na kunin ang kanyang Green Dragon Society. Pagkatapos ng tanghalian, napag-usapan na nina Rebecca at Mother Brown ang tungkol sa paglalaro ng mahjong, pagbibihis at make-up, na parang magkaibigan sila sa loob ng maraming taon. Sa hapon, nang sila ay aalis na, nangako si Rebecca kay Nanay Brown na magtitipon siya ng ilang tao sa ibang araw at pupunta sa kanilang bahay para sa ilang round ng mahjong. Inimbitahan din niya si Nanay Brown sa sarili niyang bahay. Noong una, nakaramdam ng hindi katiyakan si Justin. Pagkatapos ng lahat, hindi lang siya at si Rebecca ang nasa bahay, maaaring hindi rin komportable si Marian. Gayunpaman, ang ina ni Melinda ay ang kanyang sariling biyenan, at kung tutol siya, maaaring magalit ang kanyang babae. Sa pag-iisip nito, tumahimik si Justin. Sa hapunan, masayang nakikipag-usap si Rebecca kay Yuna tungkol kay Mother Brown. Nakangiti niyang sinabi na ang ina ng biyenan na ito ay isang kahangahangang tao, at siya ay nagsalita ng kawili-wili at prangka. Pagkatapos ay nalaman ni Marian na noong araw na pumunta sina Justin at Rebecca sa bahay ni Melinda upang ipagdiwang ang kaarawan ni Mother Brown. Walang malay, bakas ng malungkot na kalungkutan ang sumilay sa mga mata ng babae.
Pinagtutuunan ng pansin ni Justin ang ekspresyon ng kanyang asawa. Nang makita niya ang eksenang ito, kumirat ang kanyang puso. Inunat niya ang kanyang kamay at tinapik ang likod ni Marian pagkatapos ay bumaling kay Rebecca at sinabing, "Nay, huwag ka na masyadong magsalita at kumain ka na lang." Mamimiss ni Marian ang kanyang ina habang pinag-uusapan ninyo ito. Nagulat si Rebecca. Nang makita ang medyo malungkot na hitsura ni Marian, ngumiti siya ng paumanhin, "Paumanhin anak, hindi sinasadya ni nanay. Huwag kang magalit sa akin, okay? Wala namang ibang ibig sabihin si nanay, sinasabi ko lang." Dahil maagang pumanaw si Selena Campbell, si Marian ay hindi maaaring maging katulad ni Melinda, na may ina na kayang magdiwang ng mga kaarawan ng magkasama, kahit na maging biyenan. Hindi maiwasang makaramdam siya ng pait at sama ng loob. Nang humingi ng tawad si Rebecca, agad na umiling si Marian at ngumiti, "Ayos lang ina, hindi ako galit sa iyo." Tumango si Rebecca na may pilit na ngiti, "Mabuti kung ganoon." With that being said, biglang naging cold ang atmosphere sa table. Maliban kay Leia na ganap na immune sa paksang pinag-uusapan ng mga matatanda at tinapos ang buong inihaw na manok sa kanyang harapan, nawala ng gana sina Rebecca at Marian. Nag-iisip si Justin ng ilang paraan para buhayin ang namamatay na kapaligiran sa bahay. Kumunat ang noo niya at pinagmasdan ang gabi sa labas ng bintana. Oo naman, dumating na ang Jew Swordsman. 1172. Kahit ang mga Diyos ay hindi makatakas. Justin, ano ang sinusubukan mong gawin? Kalaban mo ba ako, Hongmeng? Dala ang singhot ng True Yuan, si Hongmeng ay humakbang papasok sa bahay. Tumawa si Justin, inilapag ang pinggan at sinenyasan ang pamilya na huwag mag-alala. Umalis siya sa upuan niya at dahan-daang lumabas. Sa ilalim ng gabi, nakatayo si Absolute Sword Daoist sa damuhan na hindi kalayuan, na may mga lumilipad na espada sa kanyang likod. Kahit na hindi siya kalaban ni Justin sa antas ng cultivation, umaasa sa malaking suporta ni Hongmeng, hindi siya natatakot kay Justin. "Napakaaga mong dumating, Daoist. Gusto mo bang pumasok para sa hapunan?" Nakangiting nangaanyaya si Justin. Hapunan. Bahagyang kumunat ang noo ng Daoist, nasa tribulation passing stage ka na, at magagamit mo na ang heaven and earth energy para sa iyong vitals. Bakit kinakain mo pa rin ang turbidity grains na iyon? Ibinuka ni Justin ang kanyang mga kamay, "Napakaraming dahilan para kumain, maaari mong gawin ang anumang gusto mo, kumain ayon sa gusto mo, at malaya kang hindi kumain. Paano magkakaroon ng napakaraming dahilan para maghanap? Huwag mong baguhin ang paksa," mataimtim na sabi ni Absolute Sword Daoist, "bakit hindi pa umaalis ang babaeng iyon sa Zenica at alam kung nasa tirahan pa rin siya?" Sinulyapan ni Justin ang direksyon ng bahay ni Roslyn, at nagtanong, bakit kailangan niyang umalis sa Zenica. Ito ang panuntunang itinakda ni Hongmeng. Ang mga magsasaka sa itaas ng yugto ng pagbubuo ng kaluluwa sa loob ng Zenica, maliban sa 4 na malalaking pamilya at ang mga tao ng mga sinaunang pamilya na wala sa ilalim ng jurisdiction, ay dapat kontrolin ni Hongmeng. Diretsyong sabi ni Absolute Sword Daoist. Hindi napigilan ni Justin na magtanong, "Daoist, may dapat akong malaman. Bakit kailangang dalhin ni Hongmeng ang lahat ng cultivator sa itaas ng soul-forming stage sa kanilang sariling jurisdiction at pumasok sa larangan ng pantasya? Dahil ba talaga ito sa takot na maapektuhan ang balanse ng mundo?" Tinanong din ni Justin si Jinsel ng tanong na ito habang ang babae ay lumaki sa sinaunang pamilya at walang gaanong alam tungkol kay Hongmeng. Halos alam niya na may kinalaman ito sa Great Ancient Formation na nagselyo kay Zeus. Hindi ito lihim kaya hindi masakit na sabihin sa iyo. Alam mo bang umiiral ang ating Hongmeng upang protektahan ang pundasyon ng Zenica? Narinig ko na ang tungkol dito, hindi ba ito ang huling link ng pangangalaga sa buhay? Hindi lang iyon, sabi ng Daoist, ang alam mo ay ang magaspang na ibabaw lamang. Ang pinakamahalagang pundasyon na ipinagtatanggol ng ating Hongmeng ay ang mahusay na sinaunang porma sayon sa loob ng Hongmeng. Sa mahusay na porma sayon na iyon, si Zeus, ang unang master ng mga Diyos ay tinatakan.
Ang ating mga magsasaka sa itaas ng yugto ng Zuan, higit pa o mas kaunti, ay regular na magbibigay ng True Yuan para sa mahusay na pormasayon upang mapanatili ang kapangyarihan ng ating mga henerasyon, sa makatuwid, sa pagkakaroon ng sapat na mga henerasyon upang maiwasan ang ating mga henerasyon. Si Hongmeng ay patuloy na magre-recruit ng mga nasa itaas ng soul forming stage. Sila ay sinanay dito, nagsusumikap na patuloy na lumitaw sa mataas na antas ng cultivation base upang panatili ang kapangyarihan ng mahusay na pormasayon. Natigilan si Justin dahil hindi niya inaasahan na may kaugnayan ito kay Zeus. Hindi nakakagulat na determinado si Hongmeng na kunin ang mga cultivator ng soul forming stage. Kung ang malaking pormasayon ay talagang hindi makakapag-sustain dahil sa hindi sapat na True Yuan at Zeus, isang master na tulad ni Athena, ay nakalaya, baka talagang tapusin niya ang lahat ng cultivator. Kung tutuusin, ang mga Zen Icon cultivator ngayon ay mas masahol pa kaysa sa mga 20,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, may isa pang tanong na nakapagtataka kay Justin. Makakaasa ba talaga ang mahusay na sinaunang pormasayon sa mga magsasaka na ito na humihina upang panatilihing selyado si Zeus? And with the means of Athena, matatakot ba talaga siya sa mga nasa Hongmeng? Si Athena ay hindi kailanman isang mahiyain na tao, tiyak na mayroon siyang isang wastong dahilan upang hindi ito padalos-dalos, kaya't siya ay nagtitiis sa mga lihim na plano. Ang serye ng mga bagay na ito ay tila nakakasuspense. Alam ko na nasa iyo ang pagkadyos ni Pluto, ngunit dahil bumalik ka sa pamilya Gibson, ikaw ay itinuturing din na sarili naming mga tao. Kung gusto mong sabihin sa iyong mga kaibigan ang mga Diyos, ito rin ay kalayaan mo, ngunit ito ay walang kabuluhan, buong pagmamalaki na sabi ni Absolute Sword Daoist. Kinawian ni Justin ang kanyang kamay, nagtatanong lang ako dahil sa curiosity. Wala akong ibang ibig sabihin. Kung gayon, ayos lang. Sabi ng Daoist, sa una, hahayaan ko munang umalis ang babaeng iyon bilang exception kung umalis siya sa Zeneca, alang-alang sa relasyon niya sa iyong Gibson family. Nasa maagang yugto pa lang siya ng soul forming, at limitado ang True Yuan na maibibigay niya. Hindi maaapektuhan si Hongmeng sa pagkawala ng isa o dalawang magsasaka. Gayunpaman, kung hindi na niya ibabalik si Hongmeng bilang ambassador namin bilang Zeneca, hindi na kami nanatili ni Hongmeng sa Zeneca. Hindi ba nilalabag nito ang mga patakaran ni Hongmeng sa loob ng libu-libong taon? Nang makita na ang Absolute Sword Daoist ay pupunta na sa tirahan ni Roslyn, agad na sumigaw si Justin, sandali lang, Daoist, paano kung makipag-deal tayo? Isang deal. Napakunot ang noo ng Daoist sa pagkalito. Oo, sa pagkakaalam ko, dahil ang Daoist ang Hongmeng ambassador ng terminong ito, malalaman mo ng maaga kung ang sinuman sa Hongmeng ay wala sa mundo ng pantasya, tama ba? Tumango siya, actually, unless under special circumstances, hindi lalabas sa fantasy realm ang mga tao sa Hongmeng. Kung may mangyari, para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ipapaalam muna nila sa akin. Tama, ngumiti si Justin at sinabi, Daoist, hindi mo ba ako kayang tanggapin na manatili sa tabi ko ang babae ko at gawin itong mas comfortable para sa akin? Anyway, kahit hindi mo siya inalis, hindi malalaman ng mga tao sa Hongmeng. Kung isang araw, ang iba ay wala sa mundo ng pantasya, maaari mo na lang akong ipaalam at agad kung ilalabas ang babae ko sa Zeneca. Malamig na ngumuso ang Daoist, hinding-hindi ako gagawa ng anumang palihim na lumapastangan sa posisyon ng ambassador ng Hongmeng. Nang makita ang kahangahangang ekspresyon ng Daoist, lihim na ngumiti si Justin. Kahit papaano ay nakalabas na siya ng mabangong tableta na naglalabas ng malabong kulay na halo. Si Absolute Sword Daoist na kanina pa ay nakataas ang ulo ay agad na bumaba at tinitigan ang napakarilag na tableta sa kamay ni Justin habang nanlalaki ang mga mata at napalunok. Ito ay Afterglow Pill. Siguradong may magandang paningin ang Daoist. Ito ay ang Afterglow Pill na makakatulong sa mga cultivator sa soul forming stage na mabilis na baguhin ang kanilang espiritual na enerhiya sa True Yuan. Maaari din itong palakihin ang kanilang bilis ng cultivation ng 10 beses sa loob lamang ng ilang araw.
Last but not least, maaari nitong alisin ang mga impurities sa spiritual energy. Ito ay ang classical mid-class elixir. Ang afterglow pill na ito ay isang bagong mid-class na elixir na kamakailan ay pinino ni Justin. Wala itong silbi sa kanyang sarili, ngunit may magandang epekto ito sa mga magsasaka sa yugto ng pagbubuo ng kaluluwa. Mula sa pangunawa ni Jinsel, ang mga Hongmeng cultivator na ito ay higit na mas mahirap kaysa sa mga tao ng sinaunang pamilya, lalo na ang mga dilaw na cultivador. Itinuring na hindi masama ang magkaroon ng mababang uri ng tableta, ngunit ang mid-class ay itinuturing na mayaman at marangal. High-class na tableta. Hindi maisip. Nahawakan ni Justin ang kaisipang ito, at kumuha lamang ng isang afterglow pill para akitin ang Daoist. Daoist, hindi ko hahayaang gawin mo ito para sa akin ng walang kabuluhan. Medyo makasarili lang ako, umaasang makakabuo ng isang palakaibigang relasyon sa iyo. Anyway, hindi ko sinasadyang ipagkanulo si Hongmeng, maliit na pabor lang sa pagitan ng magkakaibigan. Hindi naman dapat big deal yun, di ba? Inalog ni Justin ang afterglow pill sa harap ng Daoist at nagtanong habang nakangiti. Tinitigan niya ang maliwanag na may kintab na tableta, at sa isang sulyap, alam niya na ang refiner ay isang master-level figure. Ang tableta ay pinigilan sa kanyang aura at ang epekto nito ay talagang pambihira. Paano mo nakuha itong mid-class na elixir? Alerto na tanong ni Absolute Sword Daoist. Inihanda si Justin, may mga bagay na hindi alam ng Daoist. Malaya akong makakalabas-masok sa Zenica, kaya natural akong makakolekta ng maraming materyales sa pagpino. Si Felicity Iling ng Hongmenya na pamilya ay nasa pamilya ko na ng maraming taon. Binigyan niya ako ng pamamaraan ng pagpino at maliit na hurno bago ako umalis. Nag-practice lang ako at nakagawa ako ng ilang mga table tasks. Nag-isip sandali ang Daoist. Sa katunayan, bago umalis sa Fantasy Realm, narinig ko na si Elder Yan Watchen, ang nangungunang master ng Heavenly Realms, na ang anak na babae na si Felicity Iling ay bumalik sa Hongmeng at dati siyang nagtatago sa Gibson family. Sa husay ng pamilya yan, mga recipe ng elixir at ang mini furnace, hindi ito nakakagulat sa lahat. Parang nagsasabi ng totoo ang batang ito. Kung tutulungan ko siya sa pagtatago kay Roslyn, hindi ito kailangan. Sa katunayan, walang panganib at maaari rin akong kumuha ng mga elixir upang mapabuti ang aking sariling paglilinang. Kung papalarin ako, makapasok pa ako sa Tribulation Passing Stage mula sa dulo ng kanyang Soul Forming Stage. Nag-isip sandali si Absolute Sword Daoist, at sinabi sa diretsyong boses, hindi talaga sapat na nakakakumbinsi para sa akin na gawin ang ganitong uri ng panlilinlang sa maliit na pabor na ito. Ang kanyang mga salita ay halata, ang isang tableta ay napakababa. Ngumisi si Justin sa kanyang puso. Sa palagay ko kahit na ang mga Diyos ay hindi nakaligtas sa pagtanggap ng mga suhol, hindi banggitin ang mga magsasaka. Daoist, kakaunti ang mga materyales sa pagpino ng pill, at hindi madaling makuha ito. Bihira para sa akin na pinuhin din ng ganong dekalidad na pill, mukhang masakit si Justin, at kumuha ng isa pang afterglow pill at ilang mababang class na spiritual pill. Daoist, ito na ang mayroon ako ngayon, bibigyan kita ng ilang pills mula ngayon, bawat taon. Kinuha ng Daoist ang mga tabletang ito mula kay Justin at agad itong itinago. Nananatiling kalmado, sinabi niya, "Young Master Gibson, huwag mo akong pretuhin na parang pulubi." 1173. Walang hiyang bullnose, sobrang gana. Sinadya ni Justin na tulala at sinabing, Daoist, kung ayaw mong gawin sa akin ang pabor na ito, may paalis ko sa Zenica ang babae ko. Hindi na rin kita bibigyan ng elixir. Masyado ka. Sa tingin mo ba nahulog mula sa langit itong mga table tasks ko? Sa sandaling marinig ito ng Daoist, alam niyang hindi niya maaaring hayaang lumipad ang ani. Kung talagang ipinadala ni Justin si Roslyn sa labas ng bansa, malaki ang mawawala sa kanya nang wala man lang natatanggap. Bukod dito, hindi siya mangangahas na banta kay Justin. Ang dahilan ay hindi niya matalo si Justin, at kung mas kaunting tao ang makakaalam nito, mas marami siyang benepisyo.
Kaya, mabilis siyang ngumiti at sinabing, Kuya Gibson, biro. Biro lang. Siyempre handa akong tulungan ka. Nakahinga ng maluwag si Justin nang sa wakas ay inayos niya ang lalaking nasa harapan niya. Marami rin siyang naranasan. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang dalawang lalaki mula sa Hongmeng. Kung papatayin din niya ang ambasador, katawa-tawa na hindi nila napagtanto na siya ang may kasalanan. Kaya naman, kung bakit ang pagkontrol sa isang sensitibong tao tulad ng Hongmeng ambassador, ay ang pinakamatatag na paraan. Hindi kailanman masamang bagay na umatras at tahimik na mag-ipon ng enerhiya. Kasabay nito, kung may mga miyembro ng Hongmeng na bibisita, siya ang unang makakaalam. Bago umalis, ang Absolute Sword Daoist ay nag-uusisa, Brother Gibson, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa magagandang bagay na ito at naghintay hanggang ngayon? Sinusubukan na ng bullnose na ito na mapalapit kay Justin. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata, Daoist, kahapon. Nandito ang pamilyang Nigel, gusto mo bang malaman nila? Nakikita ko, ang aking kapatid ay talagang maalalahanin, biglang naunawaan ng Daoist ang punto at yumuko kay Justin bago umalis. Pagkaalis niya, lumabas si Roslyn mula sa bahay patungo sa tabi ni Justin na may ngiti, settled. Siyempre, wala siyang dahilan para tanggihan ito, pagmamalaki ni Justin. Tumango si Roslyn at sumulyap kay Justin sa gilid, hindi ko akalain na napakatalino mo bukod sa pakikipaglaban. Nagkunwaring galit si Justin at kinurot ang mukha ng babae. Pumupuri ba siya o sinisiraan ako? Matapos makontrol ang lahat sa ngayon, gamaan ang loob ni Justin. Umuwi siya at iniulat ang issue. Si Rebecca na nag-aalala sa buong oras na ito ay sa wakas ay nakaramdam ng pag-alis ng pasanin sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ng hapunan, sinimulan ni Rebecca, Yuna at Minhuan ang kanilang pang-araw-araw na gawain ng paghabol sa drama. Si Marian, sa kabilang banda, ay pinangangasiwaan si Leia sa paggawa ng kanyang takdang aralin. Sa katunayan, si Leia ay isang mabilis na matuto. Ang ikinagulat ni Justin ay mayroon din siyang magandang alaala. Ang mga bagay tulad ng pagbigkas ng tula, mga teksto, Ingles, hanggat narinig o nakita niya ito minsan, hindi niya malilimutan. Lalong naging curious si Justin sa mga biolohikal na magulang ng chubby girl. Ang mutation ng gene pagkatapos ma-irradiated ng banal na liwanag ang nagbigay sa kanya ng ganoong kakayahan. Halatang hindi na irradiated si Leia kaya isa ba talaga siyang kababalaghan. Bagamat napakatalino ni Leia, siya ay may katamere na personalidad. Siya ay hindi tunay na interesado sa paggawa ng mga takdang aralin, pagguhit o mga gawaing handicraft. Kung walang magsusubaybay sa kanya, tatakas siya at paglalaroan ang kanyang mga laruan o hinihiling na manood ng mga cartoons. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw turuan ni Justin si Leia kung paano magtanim ng masyadong maaga. Hindi mapapahinga ng bata ang kanyang isip at ang paglilinang ay maaaring makapinsala sa kanya. Naglalakad patungo sa mag-ina, nakita niya si Leia na mabilis na kinokopya ang mga teksto, ang kanyang mga salita ay mas malaki kaysa sa grid. Hinawakan ni Justin ang kanyang mukha nang walang magawa. Ang maliit na batang babae na ito ay may mas masahol na sulat kamay kaysa sa kanyang sarili. Si Marian ay tila nababagabag din. Gayunpaman, sa pag-aakalang mas magta-type siya sa hinaharap kaysa sa pagsusulat, hindi niya masyadong hiniling ang kanyang anak. Inabot ni Justin ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Marian, humiling sa kanya ng kausap sa balkonahe. Medyo nalilito si Marian, ngunit tinawag pa rin si Minhuan para bantayan si Leia at sinundan si Justin sa itaas. Pagdating sa second floor balcony, tahimik. Naramdaman ni Marian ang malamig na simoy ng hangin, inayos ni Marian ang kanyang magulong buhok, anong problema? Ano ang napakahalaga na kailangan nating mag-usap sa labas? Inayos ni Justin ang kanyang mga iniisip at sinabi ang sinabi sa kanya ni Rebecca kahapon, tungkol sa kanyang hindi kasiyahan kay Marian, ngunit sa mas malumanay na paraan. Huwag mo ring sisihin si nanay, hindi ka naman niya sinasadya. Dahil nanay ka na ni Leia ngayon, dapat ma-experience mo rin ang pakiramdam ng pagiging isang ina.
Ayos lang ako at naiintindihan ko naman na ganito ang ugali mo. Pero hindi yun naisip ni nanay, kaya umaasa siyang mas magiging mag-asawa kami. Tahimik na ibinuka ni Marian ang kanyang manipis na labi habang ang kanyang mga mata ay gumagala saglit. Bamulong siya, naiintindihan ko. Aaliwin ko si Leia, hayaan siyang matutong matulog ng mag-isa sa pamamagitan ng pag-aayos ng isang silid para sa kanya. Hindi bababa sa isang linggo, matulog tayo sa isang silid pagkatapos nito. Tumawa si Justin, tama na gawin mo ito, ngunit huwag mong isipin na gusto kong matulog kasama ka kaya masaya ako. Alam ko. Pinutol ni Marian si Justin, kung sa akin ka matutulog, hindi maginhawang lumabas sa gabi para maghanap ng ibang babae. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam? Sa palagay ko hindi ka magiging masyadong masaya. At saka, normal lang sa mag-asawa ang matulog ng magkasama. Ang punto ay kailangan mong maging banayad sa akin, baby Marian, kahit man lang sa harap ng aking ina, kailangan mong maging mas malasakit sa akin. Pagkatapos ay magiging masaya siya at lalo kang magugustuhan, payo ni Justin. Malungkot na sinabi ni Marian, aaminin ko na hindi sapat ang nagawa ko sa maraming lugar ngunit kung ako ay magiging banayad sa iyo at nagmamalasakit sa iyo, kung gayon hindi ko ito ginagawa para kay nanay. Sa tingin mo ba ay dapat akong kumilos para alagaan ka? Nagmamadaling ngumiti si Justin at ikinaway ang kanyang kamay, hindi iyon ang ibig kong sabihin, sana lang ay magkaayos kayo ni nanay. Siya lang ang nanay ko at ikaw ang asawa ko. Hindi nararapat na tumulong ako kahit kanino. Hindi ko kayang pabayaan ang alinman sa inyo, kaya kung makakapagpayapa kayo, mangyaring gawin. Kita mo naman, ipinamana na ng nanay ko ang kayamanan ng pamilya, ang ibig sabihin ay nakilala mo pa rin ang kanyang puso sa Feng Shui. May konting dissatisfaction lang kahit anong gawin mo sa akin o sabihin mo sa akin, hindi mahalaga, in private, pero sa harap ng nanay ko, pansinin mo, okay. Nakaramdam ng pagkaasim si Maria nang makita ang maalalahanin at maasim na ekspresyon ni Justin. Bigla niyang ibinaba ang kanyang ulo at nagtanong, honey, masyado ba akong ignorante para mag-alala ako tungkol sa lahat ng ito para sa akin? Walang pakialam na ngumiti si Justin, ano ang malaking bagay dito, marami na rin akong nagawang masama. Bahala ka at okay lang na ilabas mo ang galit mo paminsan-minsan. Natatakot lang ako na magulo ang bahay, at hindi ako makakilos tulad ng ginawa ko sa labas, paglutas ng mga problema sa pamamagitan ng pagpatay. Kaya mahal, kailangan mo akong tulungan, okay? Nakatingin sa bastos ng ngiti ni Justin, hindi napigilan ni Maria na tumawa, mukhang palagi kitang tinatrato bilang aking punching bag. Nakakaawa, pero halatang ikaw ang nagpagalit sa akin. Nang makitang nakangiti ang babae, gumaan ang loob ni Justin. Inaasahan niya na sa loob ng 2 araw, ang pakiramdam ng kawalan ng pagkakaisa sa bahay ay lumutang. Kinabukasan, pumasok si Justin sa kumpanya gaya ng dati. Si Hanya ay nasa Japan pa rin, at hindi binalak ni Justin na hilingin sa kanya na magtrabaho kaagad para sa kanya dahil hindi siya aalis sa Stonegate sa maikling panahon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pangunahing prioridad upang mapabuti ang lakas ng kababaihan sa paligid niya. Unknowingly, December na pala. Dahil sa mga nalalapit na pagdiriwang tulad ng Pasko, Bagong Taon, Spring Festival, at Bagong Taon, ang buong lungsod ay naging abala. Nang magmaneho siya patungo sa Yellow Entertainment Company, nalaman ni Justin na may pagdududa na mayroong 12 tao sa ibaba sa punong tanggapan ng Yellow Building sa tapat, na may hawak na banner at tila nagpoprotesta laban sa isang bagay. Gayunpaman, dahil sa maliit na bilang ng mga tao, ang trapiko sa pagpasok at pagpunta ay hindi gaanong napagtutuunan ng pansin. Nakatayo roon ang security guard ng Yellow na hindi kumikibo, tila nandidiri na paalisin sila. Medyo na-curious si Justin kaya tinawagan niya si Marian pagkatapos pumasok sa opisina. Nauna nang dumating ang babae sa kumpanya kaysa sa sarili niya. Dapat nakita niya ito kanina. Ano iyon, Justin? Nang marinig ni Maria na tinatawag ang kanyang pangalan, maaaring hulaan ni Justin na may kasama siyang iba mula sa kumpanya at siya ay nahihiya.
Ano ang nangyari sa mga nagprotesta sa ilalim ng Yellow Building? May nangyari. Tanong ni Justin na may pag-aalala. Natahimik sandali si Marian, at sinabing, huwag kang mag-alala sa kanila, hayaan mo lang silang sumigaw. Malamig ang panahon. Aalis na sila. Ibinaba ng babae ang telepono matapos ang kanyang pangungusap. Sumakit ang ulo ni Justin dahil pinag-uusapan lang nila ang malumanay na pagtrato sa kanya kahapon at ngayon ay ibinaba na niya ang telepono. Matatawag lamang ni Justin si Teddy at magtanong tungkol sa nangyari. Nagulat si Teddy na walang alam si Justin, Director Gibson, wala bang sinabi sa iyo si President Lysander? Hindi ba't pareho kayong mag-asawa? Kalokohan, tatanungin ba kita kung alam ko? Medyo napahiya din si Justin. 1174. Oh, napangiti si Teddy na nakakahiya, iyan ang mga empleyado ng Bainian Departmental Store. Nagpoprotesta sila habang iniisip nila na gumamit si Yellow ng kasuklam-suklam na paraan para bilhin ang kanilang kumpanya. Bainian Departmental Store. Yan yung nagbebenta ng murang paninda. Naalala ni Justin na ang department store ay may mahabang kasaysayan ng pagpapatakbo ng rutang sibilyan sa Stonegate. Tumango si Teddy at sinabing, oo, ang Bainian Department Store ay isang pinarangalan na pribadong negosyo sa Stonegate. Ang nagtatag, si President Son ay isa ring maliit at prestihiyosong negosyante. Gayunpaman, nitong mga nakaraang taon, sa pamumuno ni President Lysander, ang aming punong tanggapan sa Yellow ay lumawak ng napakabilis, halos 50% ng Stonegate, ang mga departmental store ay naitayo na ni Yellow sa kanyang buong fashion. Kalye Industria, Bainian ay nag-aatubili upang makuha hindi lamang ang kanilang mga tatak, kabilang ang mga lupa, sila ay hindi payag na ilipat ang mga civilian ruta, na kung saan ay ganap na hindi tugma sa mga paraan na tinahak ng Yellow, kaya ang pagkuha at pagwawasto ay kinakailangan. Ito ay isang tinak sa laman na ito ay tinatanggihan na ni Yellow. Don't acquire them soon, it will delay next year's integration plan. So, the relationship has always been in a tense stage. Kung gayon bakit sila nagpoprotesta laban kay Yellow? Natigilan si Justin. Saglit na nag-alinlangan si Teddy, at sinabing, mula noong nakaraang linggo, patuloy na nagbo-broadcast ang TV station ng balita tungkol sa mas maraming peking produkto sa Bainian Departmental Store. Tumagal ng mahigit 3 minuto at nabanggit na may nakitang peking produkto ang mga reporter sa TV station. Galit na galit si President Son kaya naubos siya ng dugo. Malaking dagok iyon sa originally department store, nagkaroon sila ng ganitong problema. Naniniwala si Bainian na sinuhulan ni Yellow ang istasyon ng TV at pinigilan sila, kaya ang matapang na matandang empleyado ay pumunta sa punong tanggapan ng Yellow upang magprotesta. Halos naunawaan ni Justin ang buong bagay, ngunit hindi siya naniniwala na si Yellow ay hindi kasali dito. Hindi magtataka si Justin kung iyon ang mga tagubilin ni Marian. Kung tutuusin, napaka-cold-blooded ng babaeng ito pagdating sa business affairs. Naalala pa niya na sa bayan ng Pingshan, ipinagtapat sa kanya ni Marian na sinuhulan niya ang mga lokal na opisyal para bilhin ang pabrika. Binawi ang kanyang iniisip, nagtanong si Justin, Teddy, sa palagay mo? Ito ang lim na sinuhulan ni Yellow sa istasyon ng TV upang gawin. Nahihiyang hinawakan ni Teddy ang kanyang ilong, to be honest, Director Gibson, I don't think this has to suspected. It must have something to do with Yellow. Sa TV station, basta mataas ang presyo, madali lang gumawa ng fake report. We can just make a statement after 2 weeks and say that the report was caused by some people na nag-a-apologize sa istasyon ng Bainian at na-target sa publiko ang department ng TV. Humihingi ng paumanhin, ang publiko ay hindi masyadong nagmamalasakit, ngunit sa panahong ito, ang Bainian ay tiyak na babagsak oo, sa halip na ganap na sirain ito, ang pagsang-ayon sa pagkuha ni Yellow sa lalong madaling panahon ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Ano ang ibig mong sabihin, ang aking asawa ay nananakot ng iba? Dumilat si Justin at ngumiti. Namutla ang mukha ni Teddy, at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay, siguradong nagbibiro ka, ito.
Ang industriya ng negosyo ay parang larangan ng digmaan, at ang mga sundalo ay hindi napapagod sa pagiging manloloko. Kung ito ang plano ni Director Lysander, susuportahan ko ang kanyang desisyon. Ngumiti si Justin, sige, hindi kita sinisisi, maaari kang umalis. Nagmamadaling umatras si Teddy na parang pagpapatawad, hindi nakakalimutang panasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nilinggan ni Justin ang kanyang ulo, tumingin sa 12-dosenang mga pigire na nagpoprotesta pa rin sa ilalim ng katapat na gusali, at bahagyang pamaantong hininga. Sa mga sumunod na araw, sa wakas ay hinikayat ni Marian si Leia na matulog sa sarili niyang silid. Pagkatapos ay lilipat siya sa silid ni Justin upang matulog, hinahayaan ang batang babae na maranasan ang pakiramdam ng natutulog na mag-isa. Ang lahat ng mga silid sa pamilya ay nilagyan ng mga double bed, at ang kama ni Marian ay mas malaki pa. Nakahiga si Leia sa gitna ng malaking kama, ang kanyang tiyan ay nakaharap sa isang, malaking, posisyon ng pagtulog, mukhang napakabata at cute. Nang malaman ni Rebecca na sa wakas ay natutulog na silang dalawa, nasiyahan siya at ang mga ngiti sa kanyang mukha ay lumaki ng husto. Gayunpaman, medyo abala rin si Rebecca. Dati, nangyari talaga ang pag-inom ng tsaa at paglalaro ng mahjong kasama ang ina ni Melinda. Pumunta muna siya sa Brown residence para maglaro buong araw. Isang araw pagkatapos ng sumunod na araw, dinala niya si Nanay Brown at ang ilan pang babae na kasing edad niya sa kanyang bahay at naglaro ng mahjong ng kalahating araw. Nang makauwi sina Marian at Justin sa gabi, pareho silang natigilan nang makita nila ang ilang auntie na lumilitaw ng wala saan. Si Marian ay isang babaeng mahilig sa katahimikan. Nang marinig niya ang ingay sa paligid ng kanyang tenga at mula sa grupo ng mga hindi pamilyar na auntie, nairita siya. Ngunit sa harap ni Rebecca, pinanatili ni Marian ang kanyang ngiti hanggat maaari. Pagkatapos ng simpleng pakikitungo sa kanila, mabilis siyang tumakbo sa itaas. Nararamdaman din ito ni Rebecca, ang kanyang manugang na babae ay tumingin ng masama sa mga babaeng ito at siya ay may bahagyang reklamo sa kanyang puso ngunit wala siyang sinabi. Gayunpaman, ang orihinal na plano na panatilihin ang mga babaeng ito sa bahay para sa hapunan ay nagbago sa pag-imbite sa kanila sa hapunan sa isang restaurant, na itinuturing na isang hakbang pabalik. Sa kwarto ni Justin sa gabi, may isang malambing na boses, na nagbabalangkas ng isang kaakit-akit na pink na alaala. Sa sandaling ito, si Justin ay nakahiga sa kanyang kasintahan, na ang isang kamay ay nakakapit sa mas maraming snow peak sa kaliwa, marahang hinihimas ito at ang kanyang kanang kamay ay hinahaplos ang buhok ng babae. Parehong nagsalubong ang kanilang mga labi at ngipin, at ang malambing na boses ay hindi sinasadyang nagmula sa lalamunan ni Marian, nakakabighani at gumagalaw. Isang maliit na lilac na dila ang tinukso ni Justin. Walang paraan si Marian na pagnilayan ang kanyang ginagawa. Para siyang lumulutang sa ulap. Napakalakas ng lalaki na kaya niyang pumasok at lumabas, at gawin ang perpektong shot sa bawat oras, paralisado ang kanyang nerve stimulation sa isang buong bagong mundo. Para bang ang buong katawan ay magiging pool ng mga tubig sa bukal, na naghahalo sa lupa, nagre-refresh sa puso. Si Justin ay sadyang nagpatuloy hanggat maaari. Bagaman ang pagtitiis ng halos isang oras o higit pa ay hindi naaabot ng ibang mga lalaki, pakiramdam niya ay maikli pa rin ito. Ito rin ay dahil ang kapangyarihan ni Marian ay talagang mas malakas kaysa sa ibang mga babae. Naramdaman ni Justin ang isang hindi mapaglabanan na puwersa na tila humihila sa kanya kung kaya't ang umbok sa kanyang singit ay patuloy na lumalaki na para bang nagkaroon ito ng sariling pag-iisip. Bagamat nakadikit ng mahigpit sa material ng kanyang pantalon, komportable ito. Kasabay nito, nilinaw ni Marian ang kanyang sarili na maaari lamang itong gawin isang beses sa isang gabi at wala nang iba pa. Dahil dito, pinahahalagahan ni Justin ang bawat oras na nasiyahan siya dito. Kahit na si Marian ay hindi masyadong nakakadiri sa buhay mag-asawa, nadama niya na dapat siyang maging katamtaman sa halip na gawin lamang ang anumang gusto mo. Sa makatuwid, kahit na nakaramdam ng hindi komportable si Justin, hiniling ni Marian sa lalaki na tiyakin na isang putok lang ang darating, at wala ng mga bala ang papayagan.
Ngunit napatunayan ng mga katotohanan na kahit na ito ay itinakda na dumating ng isang beses lamang, pagkatapos ng bawat pagkakataon, si Marian ay pagod at nanghihina pa rin na parang nalaglag ang kanyang mga buto. Sa wakas, pagkatapos na lumabas si Justin, bumalik sa katahimikan ang silid. Huminga ng mahina si Marian sa mga bisig ni Justin at nagreklamo, "Hindi ka maaaring magpahinga ng isang araw, ha? Talagang kaakit-akit ba ito sa iyo?" Ngumiti ng masama si Justin, hinaplos ang makinis na likod ng babae, "Mahal, hindi ka rin ba masyadong kasali? Hindi ako nakarating na kasing dami mo. Hindi. Huwag mo bang banggitin? Ganyan ka ba kawalan, Gia?" Namula si Marian habang namumula ang mukha niya sa pamumula. Tinapik ni Justin ang puwete ng babae, nanginginig ang kanyang laman, napakatamis. Sinabi ni nanay dati na kailangan mong bumangon at mabuntis sa una nating anak, hindi ba kita tinutulungan? Hindi ito isang bagay na mapagpasyahan ko. Bukod dito, tinuturing kong anak ko si Leia, nakangusong sabi ni Marian. Hinawakan ni Justin ang mukha ng babae, pataas at pababa ang mga kamay. Ito ay isang malaking kagalakan, ang mga matatanda ay palaging nais na ang mga anak at apo ay umunlad, kailangan mong maunawaan ang kanilang mga damdamin. Intindihin ang damdamin ng mga matatanda, paano ang sa akin kung gayon? Biglang reklamo ni Marian. Ano naman ang sa iyo? Natigilan si Justin. Iginuhit ni Marian ang mga bilog sa dibdib ng lalaki at tahimik na sinabing, "Mahal, humanap tayo ng oras para kausapin si nanay na huwag hilingin sa mga tao na maglaro ng mahjong sa bahay." Ang mga tiyahin na iyon ay may napakalakas na boses at wala silang masyadong kultura. Bakit palagi niya silang pinaglalaroan? Hoy, naiinip na si nanay sa buhay, hayaan mo na lang siyang maging masaya. Then you should find the right person. Mother Brown is Melinda's mother, so forget it. Yung ibang auntie, hindi ko nga alam kung sino sila. Hindi ba awkward na puntahan sila sa bahay namin? At, sa tingin ko, hindi maganda ang laging magmahjong sa bahay. Natatakot akong sumunod si Leia at magmahjong mula pagkabata. Tanong ni Justin, bakit gusto mong pag-usapan ko ito? Hindi mo ba kayang kausapin din ang aming ina ng personal? Kung mayroon kang anumang mga komento magsalita ka lang, kami ay isang pamilya. Ako. Natatakot akong magalit si nanay. Kamakailan lang ay nagsimula siyang maging mabait sa akin at maayos ang pakikitungo niya sa iyo. Magpanggap ka na lang na hindi mo ito gusto at tulungan mo ako. Nakikinig sa malumanay na pagsusumamo ng babae, bagaman naramdaman ni Justin na hindi masyadong angkop na sabihin ito, kailangan niyang sumang-ayon. Pagkatapos ng lahat, si Marian ay bihirang magmakaawa sa kanya at hindi magandang tumanggi. Kinaumagahan, sa hapagkainan. Saglit na nag-isip si Justin at nakangiting sinabi kay Rebecca, "Nay, maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay?" Hindi napigilan ni Rebecca na matawa, "Ano ito? Ano ang pabor? Ano ang iniisip mo, malikot kang bata?" Hindi. Nahihiyang sabi ni Justin, "Kamakailan lang ay hiniling mo sa mga tao na maglaro ng mahjong sa bahay, sa tingin ko ay medyo magulo at nakakainis at hindi talaga magandang bagay na ipakita kay Leia. Pwede bang itigil mo na ang pagtawag sa mga auntie dito sa hinaharap?" Huminto si Rebecca na nagbabalat ng itlog ng tsaa at nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Na may malungkot na ngiti, tinanong niya, "Anak, sa tingin mo ba ay pinapahiya ka ni nanay sa pakikisama sa mga auntie na iyon?" 11:75. Narinig ito ni Justin at mabilis na ikinaway ang kanyang kamay, "Nako, hindi iyon ang ibig kong sabihin, nandoon din ang biyenan ko, hindi ko masasabing ikinahihiya niya ako." Isang makahulugang ngiti ang ibinigay ni Rebecca at tiningnan ang tahimik na si Marian sa sulok. She said, "Alam ko. In terms of manners, culture and others, those old sisters are no match to you as they are not that educated indeed. They don't even know the rules of upper class. Siguro sa mata ninyong mga kabataan, sila ang hindi mapapansin. But in these few recent years, Mother traveled to the north and the south to manage all the kinds of ampunan and sponsored all kinds of people.
Mga sitwasyon noong bata pa ako, akala ko rin walang manners yung mga auntie, the way they talk is more like yelling, drinking tea just a man, very vulgar talaga. Sa pagsasalita tungkol dyan, tinanong ni Rebecca si Marian, Marian, sa tingin mo rin, tama ba? Huminto si Marian na umiinom ng lugaw na may hawak na kutsara. Hindi natural ang ngiti niya, hindi alam kung tetango ba siya o iiling. Hindi umaasa ng tugon mula sa kanya, nagpatuloy si Rebecca, ngunit ang mas nakatatanda, napagtanto ko na ang mga nakilala ko sa Central City, ang mga babaeng nagpakasal sa mayayaman. Kahit na sila ay mas mahusay na ugali at kultura, isinasaalang-alang ang bawat salita bago magsalita at ibinubulong ng mahina ang bawat salita, ngunit sa kabaligtaran, wala silang gaanong pakiramdam ng sangkatauhan na nagpapahirap sa akin sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang kailangan kong magsalita ng mabuti. Sa pamamagitan lamang ng isang bagay na ito mag-donate sa aming foundation at charity homes, kadalasan ay tatanggihan nila ako ngunit handa silang magsagawa ng pisikal na trabaho at bumili ng ilang merienda para sa mga bata. Hindi muna sila mag-iisip bago magsalita. Sa ilang mga pagkakataon, sila ay kahit na ang kanilang mga kamay tapik sa akin paminsan-minsan at tumatawa na parang walang negosyo. Magagalit sila kaagad pagkatapos nilang matalo sa laro ng mahjong. Maaaring magmukha silang vulgar at walang kultura sa paningin ninyong mga kabataan, ngunit para sa akin, sila ang mga taos-puso at cute sa lipunang ito. Marian, kung hindi mo matanggap na iuuwi ko sila para maglaro, sa halip ay sasama ako sa kanila. Gayunpaman, ayokong minamaliit mo sila, okay? Sa pagtatapos ng araw, ang tanging taong direktang tinanong ni Rebecca, ay si Marian. Bahagyang ibinuka ni Marian ang kanyang bibig at medyo nakonsensya. Hindi niya alam kung bakit itinuro sa kanya ni Rebecca ang tanong. Alam ba ng kanyang biyenan na siya ang humiling kay Justin na pag-usapan ang lahat ng ito? Si Justin, sa kabilang banda, ay natulala dahil hindi niya inaasahan na sasabihin ni Rebecca ang mga ganoong salita. Mula nang magsimula silang manirahan ng higit sa isang taon, bihira silang turuan ni Rebecca bilang isang elder. Ngunit sa pagkakataong ito, naantig si Justin. After listening to her words, parang ang cute ng mga maingay na aunties na yon. Ngumiti din si Yuna at sinabing, tama si Rebecca. Madalas akong pumupunta sa palengke para bumili ng mga gulay at kilala rin ako ng mga auntie doon. Masaya ako kapag kasama ko sila. Kung walang emosyon at damdamin sa pagitan ng mga tao, walang silbi ang pagiging matikas at kaaya-aya. Sa totoo lang, mahilig akong makipaglaro sa mga auntie na iyon, napakasaya nila. Mapait na ngiti ang binigay ni Justin, Inay, hindi ko naman minamaliit ang mga auntie na iyon, medyo maingay lang sila sa bahay, kung maaari bawasan ang pagkakaroon ng mga aktibidad sa bahay. Bahagyang bumantong hininga si Rebecca at walang magawang tumingin sa kanyang anak, alam ko, ang mga salitang ito ay hindi galing sa iyo. Sinabi sa iyo ni Marian na kausapin mo ako diba? Gulat na tiningnan ni Marian ang kanyang biyenan habang namumula ang mukha nito. Ina, ikaw. Nalilito si Justin. Nag-eavesdrop ba si Rebecca sa amin kagabi? O ikaw, umiling si Rebecca at bumantong hininga, anak, nakapagtinda ka ng mga tupa ng tupa sa loob ng kalahating taon sa palengke, paano ka maiinis sa pagkakaroon ng ilang auntie sa bahay? Kung hindi dahil sa iyong asawa, may sasabihin ka pa ba? Biglang napagtanto ni Justin na talagang hindi makatuwiran para sa kanya na sabihin ang mga ganoong salita. Naunawaan ni Marian ang konteksto at nakaramdam ng higit na kahihiyan. Lumibot ang mga mata niya sa paligid at hindi alam ang sasabihin. Sa wakas ay nagpakita ng kawalang kasiyahan si Rebecca at malamig na sinabi, Marian, ang paggamit ng iyong asawa bilang baril at ang paghila ng gatilyo patungo sa iyong biyenan, ay hindi isang magandang hakbang. Ako. Ina. Hindi ko sinasadya iyon. Marian ay ganap na nagulo. Ako ba ay isang hindi makatwirang biyenan? Bubugbugin ba kita o papagalitin kung sasabihin mo sa akin na masyadong maingay ang bahay at maaaring makaapekto ito kay Leia? Malungkot na umiling si Marian, hindi. Pamilya tayo, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo.
Matatanggap ko pa nga ang pag-ampon mo ng anak, bakit mo pa rin ako kinukuha na hindi makatwirang biyenan? Hindi maitago ni Rebecca ang kanyang pagkabigo. Nakita ni Justin si Marian na malapit ng maiyak at naramdaman ang sakit sa puso niya. Inay, itigil mo na to. Hindi na ako magiging messenger ni Marian. Nirerespeto ka niya, kaya hindi siya naglakas loob na magsalita. Okay sige, papakinggan kita. At saka, ang asawa mo ang pinakamahalagang tao sa puso mo, reklamo ni Rebecca at nagpatuloy sa pagbabalat ng kanyang itlog. Tumingin si Justin sa kanyang asawa pagkatapos ay komplikado ang kanyang ina at sa wakas ay lumingon kay Yuna nang walang magawa. Siya ay umaasa na siya ay maaaring sabihin ng ilang mga salita upang ay moderate ang kapaligiran. Ngunit ipinakita ni Yuna ang kanyang mga kamay at walang imak na ngumiti. Sa kabilang banda, hindi pinansin ni Leia ang anumang sinabi ng mga matatanda. Ang chubby girl ay hindi interesado sa mga magugulong bagay na ito dahil walang mas kaakit-akit kaysa sa almusal sa kanyang harapan. Tuloy-tuloy na pagkain hanggang sa matapos niyang inumin ang mangkok ng lugaw na mas malaki pa sa mukha niya, sa wakas ay nabusog si Leia at hinawakan ang kanyang bilog na maliit na tiyan. Yaya! Gusto ni Leia na pumunta sa kindergarten. Matagal nang naghanda, tumayo si Ming Huan, kinuha ang pink na kitty bag ni Leia, hinawakan ang kamay niya at nagpaalam sa iba saka umalis. Pagkaalis ni Leia, mamantong hininga si Rebecca, nagbibiro sa harap ng bata sa umaga. Mahinang sinabi ni Marian, Ina. Hindi ko na ulitin, kasalanan ko. Tama ang sinasabi mo, hindi nag-isip ng mabuti si nanay. Pero kailangan mong sabihin sa akin ng diretso sa halip na hayaan si Justin na gawin ang trabaho, okay? Sinubukan ni Rebecca na magsalita ng mahinahon. Tumango si Marian at kinagat ang kanyang cherry lips. Nang mga sandaling iyon, ang ingay ng mga sasakyan ay nagmumula sa labas ng bahay. Dahil tahimik ang bahay, napakalinaw. Oh, anong mali, may nakalimutan ba si Leia? Tanong ni Yuna. Nagtaas ng kilay si Justin, hindi, isa pang sasakyan, parang may mga bisita tayo. Maya-maya, may nagbell gaya ng inaasahan. Sino ito sa madaling araw, natarante si Yuna at bumangon upang buksan ang pinto. Pagkabukas ng pinto ay may nakatayong dalawang lalaki sa labas, para silang mag-ama. Bumagay na ang middle-aged na nakakunot ang noo habang hawak ang ama. Mukhang nasa 70s ang matanda, maputi ang buhok, matangkad at payat ang katawan, nakasuot ng kulay abong sportswear na may mapurol na mukha. Kuya, sinong hinahanap mo? Magiliw na tanong ni Yuna. Sinabi ng matanda, ako si Harley Son, ang presidente ng Banyan Departmental Store. Ito ba si President Lysander ng Yellow International ng bahay? Nawala si Yuna, oh, President Son ng Banyan, matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo. Nandito na ang iyong tindahan noong una akong pumasok sa lungsod na ito. Sa katunayan, ito ay bahay ni President Lysander, mangyaring pumasok. Mabait silang inanyayahan ni Yuna, ngunit si Harley at ang kanyang anak ay nakaugat sa lupa. Ayos lang, hindi tayo qualified na pumasok sa bahay ng presidente ng Yellow International, natatakot ako na baka madumihan natin ang lugar. Bakit hindi mo nalang anyayahan si President Lysander para makipagkita sa amin, insulto ni Harley. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.